Mula rito ay dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo mula sa mga taong may bulok na pag-iisip at salat sa katotohanan. Yung mga pastor, yung mga tao na nagtuturo, pag kay Jesus ka, magiging milyonaryo ka. Magiging bilyonaryo ka. Yung gospel, payayamanin ka. Sabi ni Pablo, tandaan mo, ito lagi pinag-aawayan sa loob ng church, ng mga simbahan. Pag ganito yung tinuturo, sabi, itong mga taong to ay may bulok at salatsa. Hindi ako nagsabi niyan, si Pablo. Kasi ganyan yung pagtatalo. Salat sa katotohanan. So, tingin, basahin niyo yung may kulay. 1, 2, 3. Boom! Paano? Di ba, pag nasa gospel ako, yayaman ako. Talaga ba? Yung mga taong, yung mga nagtuturo ng ganyan, oh, bulok! Hindi ako nagsalita. Pastor, grabe naman kung magsalita. Hindi, sabi ni Pablo, bulok! Ang utak. Malayo sa gospel. Sino yung katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Malayo kay Jesus. Huwag kayong magpapaniwala dyan. So, tapos sabi pa ni Pablo, basahin yung pagkatapos ng kulay orange. So, lumayo ka dyan. Mga budol yan. Mga budol na bishop, budol na pastor. Ano na, payamanan. Malayo na yan kay Jesus. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba? Mula rito ay dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo mula mga sa taong may bulok na pag-iisip at salat sa katotohanan. Iniisip nila, pag nakay Jesus ka, manampalataya ka sa Jesus, o yung relihiyon na nagtuturo patungkol ng kaligtasan, ito ang paraan ng pagpapayaman. Pag ganyan na po yung turo sa loob ng simbahan, sabi ni Pablo, lumayas ka dyan. Dadalhin ka niyan sa impyerno. Amen ba? O kaya po context. Sabi ng verse 6, ngunit, basa, ang na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sa English, godliness. Sa original word, eusebia. Paano ka nagdidibusyon sa Diyos? Paano ka nananampalataya sa Diyos? Pag nananampalataya ka sa Diyos, sa katotohanan, kay Jesus, sa Diyos, si Lord ang Diyos, na may kasiyahan, na may kakontentuhan, ako, laki ng pakinabang dyan, para ka ng bilyonaryo dyan. Malaking pakinabang dyan. Hindi yan para yumaman ka. Mabuti kung nag-aral kang mabuti, nagsipag ka, nagpakadalubhasa ka, sinuwerte ka, pinalad ka, pinagpala ka, nagmana ka ng milyon, na-promote ka na na-promote, nagnegosyo ka, maganda yan, yayaman ka dyan. Pero hindi dahil. Nandyan po ba kayo? O, tingin. Verse 7. Naintindihan niyo po ba? Ito. Basa. Sabi ni Pablo, ang buhay ng tao, hindi yan nakadepende kasi mayaman ka, may 3 bahay ka, may 4 na kotse ka, may 1 milyon kang sa bank account mo o 5 bilyon. Hindi yan. Hindi yung nakikita na pinagpala yung tao. Kasi tayong na kay Kristo, sino mang tao, nung pinanganak tayo, wala tayong dala, di ba? Kaya example ko lagi yung bata eh. May dala ka ba? Papaluin ng kumadrona o ng doktora. May dala ka ba? Wala. Meron ba? Wala. Wala. Pag namatay ka,
May dadalhin ka ba? Hubad kang pinanganak, hubad ka. Buti nga, dinamitan ka pa nung nilibing ka. Pero actually, wala. Wala! Anong pinag... Kaya sinasabi dyan, pag may nagturo na dahil kay Jesus ka, nasa gospel ka, yayaman ka. Wala, bulok ang isip. Bulok yun. Bulok ang isip doon. Kasi mas maganda na kay Jesus ka, yung pagsamba mo sa Diyos, na may kasiyahan, malaking pakinabang yan. Bakit? Sapagkat wala naman tayong dala nung pinanganak tayo. Pag nilibing tayo, wala rin tayong dala. Amen po ba? Verse 8. Kung tayo ay may pagkain at pananamit, masihan na tayo sa mga ito. Naintindihan niyo po ba? So, nililay down ko, hindi dahil na kay Jesus ka, yayaman ka, magiging bilyonaryo ka, magiging milyonaryo ka, o trilyonaryo ka. Hindi. Pag na kay Jesus ka, hindi ka mawawala ng pagkain, huwag ka mag-alala. Hindi ka rin magiging hubo, laging meron. Hindi ka magugutom. Naintindihan niyo po ba? O, pag namatay ka, hindi ka namatay ng dilatang mata, huwag kang mag-alala, hindi ka magugutom mula kay Jesus ka. Amen. So, masiyahan ka na dyan. Ngayon, kung may extra madami, praise the Lord. Hallelujah. Pero hindi nakabatay dyan yung pagiging Kristiyano mo. Nakabatay ang pagiging Kristiyano mo kasi kung anong meron ka kay Jesus na binigay niya sa'yo. Amen ba? But those who desire to be rich, gusto niyong yumaman? Babalik-balikan ko lagi ito. Lahat ng gustong-gustong yumaman, sabi dyan, ngunit ang mga naghahangad na maging mayaman, hindi kayo makontento kay Jesus? Ang mga naghahangad na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso. At sa isang silo, sila ay nahuhulog sa mga mangmang na hangarin na makakapinsala sa kanila at nagtutulak sa mga tao na malunod sa pagkawasak at pagkapahamak. Gusto niyo mangyari sa inyo? Lahat ng gustong gusto, yumaman. Gagawin ng lahat. Ang context, dahil sa gospel, right? Dahil sa gospel, yayaman ka. Yung nagsasabi dito na nag-desire ka, yumaman ka dahil sa gospel. The context, you fall into temptation. Yan. Yan mangyayari sa'yo. Verse 10. Ito ay sapagkat ang pag-ibig sa salapi. You see? Yung gustong yumaman, nakatuon na kayo sa pera, hindi na kay Lord. Ang context, yung kay Lord, hindi yan para yumaman ka. Yung mga nagtuturo na ganyan na yayaman ka, mga sa idang isip noon, bulok. Yung naggustong yumaman dahil kasi yung gospel, yun po yung context. Kasi nasabi dyan, for the love of money is the root of all kinds of evil for which some have strayed. Galing po sa Greek word na apoplanao, to wander, to let that stray. Ang ilang tao na nagpupumilit na makamtan ito, naligaw, palayo sa pananampalataya. Kung akala mo yung gospel ay yayaman ka, dito ka sobrang magiging multi-billionaire dahil sa gospel, lumalayo ka na sa gospel. Amen. Hindi ho masamang yumaman. Don't misunderstood me. Pero yumaman ka dahil nag-aral ka, nag-business ka, kumita ka, nagmana ka, mabuti yan. Pero para gamitin mo yung gospel sa pagyaman mo, salat ang isip mo. Malayo ka sa katotohanan. Amen? Verse 11. Ngunit ikaw Christian, ikaw born-again Christian, lumayo ka. Lumayo ka sa mga bagay na ito at sikapin mong maabot ang bagay na may katuwiran, pagiging makadiyos, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Tingin, context. Lumayo ka, nakala mo sa gospel, ito yung paraan para yumaman ka, lumayo ka dyan. Lumayo ka dyan. Layuan mo yung mga tao, tinuturo yan. Mali yan.
Baluktot yan. Verse 12. Basa. Hindi ko kayo marinig. 1, 2, 3. Oo. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na kung saan itinawag ka ng Diyos para rito at isalaysay mo sa mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Tingin! Context! Anong context? Ikaw, pag na kay Jesus ka, hindi yan paraan para yumaman na yumaman ka. Lumayo ka sa mga nagtuturo na yayaman ka. Kasi yung gustong yumaman na papariwara yung buhay, huwag mong gamitin yung gospel. Pag sinabi dito, fight the good fight of faith. Ang context, ilaban mo yung gospel. Pag meron ka ng Jesus, may damit ka, may pagkain ka, nabubuhay ka ng kontento, okay na yan. Ilaban mo yan. Kahit na maraming nagsasabi, hindi, yayaman ka, labanan mo yan. You see the context? Huwag kang papayag na tinuturo, ginagamit si Jesus. Ginagamit yung gospel. Kaya yung mga tao, naliligaw, pumupunta doon sa mga simbahan na mayayaman. Tinuturuan sila doon. Pero hindi nila alam, nilalayo na sila kay Jesus. Naintindihan niyo po ba? Oh. Kinat ko na sa 20. Timoteo, ingatan mo ang pinakakatiwala ko sa iyo. Anong pinapaingat? Tingin. Timoteo, ingatan mo tong gospel na to, ha? Tong godliness with contentment na to, ha? Ingatan mo to, ha? Pag may nagtuturo na iba, labanan mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mong gamitin yung gospel. Ingatan mo to, ha? O, tingin. Ang mga pinagkatiwala kayo, iwasan mo ang mga usapang papaglapastangan, mga usapang walang kabuluhan, mga pagtatalo sa pagkakamaling tawaging karunungan. Ulit, context. Ano yung context? Iwasan mo yung pag-usapan na dahil sa gospel, yaman ka, at pag dumating ka sa gospel, magiging bilyonaryo ka, iwasan mo yan. Iwasan mo yan. Iwasan mo rin yung mga tao na nagtuturo ng ganyan. O, verse 21, the last verse. Ito po yung last verse. Nang ang ilang mga tao ay nagsasabi na mayroon silang gayong kaalaman. Pag na kay Jesus, yayaman ka. Sabi ho dyan, by professing it, some have strayed. Galing po sa Greek word na astokeo. Sabi nyo, astokeo. Deviate, miss the mark. Sumasala sila sa pananampalataya. Kaya nawawala sila kay Jesus. Kaya nakukulto sila. Kaya ang daming relihiyon. Akala mo, ang yayaman, daming pera. Pero actually, kulto na sila. Wala na sila kay Jesus. Wala na sila sa gospel. Malayo sa katotohanan yan. Huwag kayong magpabola dyan. Sabi niyan, ang ilan, mga tao ay nagsasabi na mayroon silang gayong kaalaman. Pag na kay Jesus, yayaman ka. Sumala sila sa pananampalataya. They strayed. Ang ibig sabihin, they missed the mark. Na-miss nila yung gospel of Christ. Na-miss nila yung gospel of grace. Napalayo sila.